Praise the Lord. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldis Olmeda, sa mahal na Pinoon sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, buksan mo Diyos sa paunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin. Kung magagawa at yung dakilang pangalan aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And the highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved Honorable Estrada Almeda and dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lino Coman Almeda. And also greet the beloved Almeida family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyo lahat, minamahal mga kapatiran, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved viewers, hallelujah, magandang gabi sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin ang ating po mga Biblia. Dito po sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 12. At pakihanda po minamahal ang Matthew 6:20, Revelation chapter 22 verse 12, Hebrews 11:6 at iba pang mga talata na ating pong babasahin minamahal. Unahin po natin ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 12 sa Tagalog version. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 13. 12. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Mga galak kayo at mga agsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Amen. Sa Ilocano version. Dito po sa Mateo 5 ang talatay 12. Agragragsak kayo, ken agrag o kayo, launay tatigungunayo dakkel sa dilangit, takastamit ti panangi dadanesda, kadagiti mamadto, anagbiag, nga imun una, ngemda kayo. Amen. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. So mayroon pong tinatawag na reward. Great is your reward in heaven. Everybody say praise the Lord. So sa ating pong mga pagpapagal, pagsakripisyo, sa paghahayo, pagliligtas ng kaluluwa, pag-aayuno, minamahal, pagbibigay ng oras, mayroon pong malaking gantimpala o great reward na nanggagaling sa Diyos. Amen. So what are the rewards? If you are faithful to God, unang-una minamahal, eternal life with God. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Peace that surpasses understanding. Magkaroon ka po ng kapayapaan. Iba po yung kapayapaan na hinahanap ng mundo. Yung kapayapaan na makakamtan mo
na kahit magugulo ang mundo, ikaw payapang-payapa ang isip at puso mo. Amen. Sabi nga ng Bible, sa kaliwat kanan, nandyan yung daming mga namatay, pero hindi ito darating sa iyo. Everybody say, praise the Lord. So, purpose and fulfillment in God's plan. No? So, isa yan sa reward. No? Fulfillment in God's plan. Yung ano po yung plano ng mahalapino sa iyo, matutupad yan sa buhay mo, minamahal. Pag ikaw ay faithful sa Kanya, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Treasures in heaven. No? So hindi po natin hangad yung treasures in earth. Amen. So marami pong nagpapatayan yan sa treasures in earth. Yung mga pinag-aagawang mga kayamanan sa lupa. No? Hindi lang yung nag-aagawan yung mga tao, kundi yan yung cause ng, kung minsan, awayan ng pamilya, yung mga kayamanan, awayan ng barangay to barangay dahil naglalaps yung, anong tawag nun, yung boundary. Di ba? Lalo na kung may kayamanan yung in-between sa boundary, no? Nag-aagawan sila doon. So, hanggang lalaki yan. Province to province. Bansa sa bansa. Dahil mayroon pong pinag-aawayang kayamanan. Katulad nung dito sa atin, minamahal, maraming nag-interest sa bansa natin o yung mga isla na hindi natin pinapansin. Na yung pala may kayamanan doon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero yung kayamanan na masigit pa yung kayamanan, treasures in heaven. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, magtataka sila, bakit yung mga tao na yan? Anong kanilang makukuha? Bakit ganun sila ka-faithful? Ganun sila kung gagamitin natin yung salitang die hard, no? Bakit ganun sila ka-die hard sa kanilang Diyos? Ano bang klaseng Diyos yan? Diba? Pare-pareho lang ang Diyos. Bakit hindi ako ganun? Hindi kami ganun. So bakit kakaiba? Bakit sila sumusunod? Kung minsan nagtataka din tayo minimal sa sarili natin, hindi tayo ganito noon. Amen. Hindi naman tayo pinipilit. Ito po'y kusa nating sinusunod dahil alam natin na ang Diyos dito ay totoo at buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo nahihiya. Hindi katulad dati. Sa ating pinanggalingang panampalataya, nahihiya po tayong sabihin kung ano yung ating pinanggalingang panampalataya. Pero ngayon talagang sinasabi natin. Pinapatutuo natin ang ating buhay. Dati talagang tagong-tago yan. Pero ngayon tayo po'y nagpapatutuo. So hindi po uso dito yung pasikrito. Amen. Hindi naman natin pinapahiya ang ating sarili, kundi niluluhati natin ating mahal na Panginoon na tayo ay ganito dati, ngayon tayo ay ganito na. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Di ba? Mapapanood natin na sa ating TV program o kung tayo po'y nakakadalo sa Metro Manila, sa Central Church, iba't ibang mga patutuo galing sa mga probinsya, galing sa Mindanao, galing sa Visayas, galing dito sa Luzon, galing sa ibang bansa, na hindi ka makapaniwala silang kanilang mga patutuo, lalo na yung mga dati nilang buhay minamahal. Talagang hindi sila nahiya na sasabihin. Ang iba sasabihin, dati sila bakla, dati sila magnanakaw, dati sila tumboy, dati mga
mga hudlom sila, mga mamatay tao. Pero ngayon, sila po ay binago na ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, eternal life with God. No? Eternal life with God. So, yan po yung ultimate reward. No? That's the ultimate reward. Eternal life with God means being with Him forever. Being with Him forever. No more pain or tears. Wala nang pag-iyak, wala nang pagluha, wala nang sakit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pag ikaw ay nandoon na, kasama ang Diyos, walang katapusan, eternal life with God, na walang sakit o wala ng mga luha. Amen. No? Yan ang nasa Bible, minamahal. Hindi po tayo pinapangakuhan na pag tayo po'y mamatay, pagdating doon sa kabilang buhay, may nag-aabang na maraming asawa. Pananampalataya ng iba yan. Yan po yung kanilang hangad. No? Pero hindi po yun. Kasi alam naman natin na sa Biblia na tayo ay maging katulad na sa mga anghel. Ang anghel hindi po nag-aasawa yan. Wala pong anghel na babae. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, maging katulad na tayo sa kanila, sabi ng mahal na Panginoon. So, hindi natin, ng ating pong pagsusumikap dito, hindi po tayo nagsumikap na pagdating sa kabilang buhay, ang reward ganun. Sabi ko kanina, minamahal, ang reward natin ay eternal life with God, peace that surpasses understanding, purpose and fulfillment in God's plan and treasures in heaven. So yung eternal life with God, it means, eternal life with God means being with Him forever, na wala na pong sakit at wala nang luha. So peace and that surpasses understanding, according to Philippians chapter 4 verse 7, basahin po natin. It is a peace that guards your heart and mind even when life's crazy. No? Para bang, ano ba itong buhay na to? Ano ba itong buhay ng mundo? Parang hindi mo na maunawaan, hindi mo na maintindihan kung ano nangyayari sa mundo. Nandiyan na yung nakawan, kaliwat kanan. Hindi ka makakapaniwala. Ganun ang yung mga tao na tinitingala mo. Noon, nung ikaw ay hindi pa naglilingkod sa Diyos, yung pala, nandoon na sa kulungan. Di ba? Sino naman makapaniwala ng ganun? Iniidulo sila ng mga tao. Sinusubaybayan. Tapos ngayon, nasa kulungan na. Di ba? Amen? Oh. So, walang kapayapaan yun. Dahil hindi sila naglilingkod sa Diyos. Ang Diyos nila, kayamanan. Ang Diyos nila, ang Diyos ng sanlibutan. Ang Diyos nila, yung kanilang ambisyon. Ang kanilang sarili. Everybody say, praise the Lord. According to Philippians chapter 4 verse 7, pakinggan po natin sa Tagalog at Ilocano version. Kainin lang po. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 7. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Sa Ilocano version. Dito po sa Pilipos 4, ang talatay 7. Ket tital na ti Diyos, daigen na ti amin apan nakaawat,
ayuwanan nanto dagiti puspuso yu, ken dagiti panunot yu, ken Kristo Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. No? If we read Philippians 4:7, it is a peace that guards your hearts and mind, even when life's crazy. Pag nakakikristo, magkaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan mo. Amen. Na hindi ka na katulad ng nasa sanlibutan. O, nagpapakamatay, nagpapasagasa. Imagine yung ambisyon nila. Pinapaaral sila ng kanilang mga magulang. Tapos, mamundok lang pala. Tapos, pagtatanda na sa bundok, surrender at magsisi. Nagkamali. So, sabi ng Bible, there's a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, kung nandiyan ka pa sa edad ng kabataan, idealistic, yung tinatawag na idealistic, no? Talagang parang gusto mong baguhin ang buong mundo. Yun yung hangad mo. You are idealistic. Paano yung sinasabi ng Malapinoon? For without me, you can do nothing. Amen. Pag ikaw lang, wala ang Diyos, wala kang magagawa. Sarili mo nga, hindi mo mabago. Mundo pa kaya. That's the reality. Amen. Ang ambisyon ko magbago ang buong mundo, sarili mo, hindi mo bago. So anong mangyayari doon? Kailangan mo lang Diyos. Hindi sila niniwala sa Diyos. So, ayun, pahamak ang buhay. Imagine yung, ikumpara mo yung mukha noon at ngayon. Kakaiba noon, alagang-alaga. Talagang naka-aircon yan. Kompleto ng allowance sa magulang. Allowance sa gobyerno. Libreng pag-aaral. Tapos iwanan, mamundok. Wala na. Puro kagat ng lamok. Amen. Anemic na. Parang wala ng dugo. So, yung pagka-idealistic niya, nagiging realistic na. Nawala na yung idealistic, naging realistic. Sayang. Bakit kasi ako nagkaganito? Bakit kasi ako padalos-dalos? Sabi nung isa, hindi ako nagiging critical. Sana ginamit ko yung aking yung kinatawag na critical thinking. Pag sinasabing critical thinking, kinukontra mo yung iniisip mo. Tama kaya itong iniisip ko? Tama kaya yung sinasabi nila? No? Doubts your doubts, sabi nga. Huwag kang basta-bastang maniwala. Kahit nga sa salita ng mahal na Panginoon, kung walang prueba at ebidensya, hindi tayo maniniwala. Amen. Yun ang ginagawa ng ibang mga reliyon, pinagdidebatehan kasi wala silang prueba at ebidensya. So nagdidebate sila. Ginagawa nila minamahal, talagang nagpapagalingan sila sa debate, pati history books na, pati encyclopedia, ginagamit na. Sa atin, hindi na kailangan. Dahil nandyan ang mahal na Panginoon. Nung narinig natin ang salita ng Diyos na pinapangaral ng ating mahal na pastor, kasama ang tanda, signs, wonders, and miracles nangyayari sa ministeryong ito. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hindi ka makakakumbinsi ng milyon na Pilipino o milyon na tao kung hindi totoo. Milyon na hindi lang nakumbinsi, nagbabago, gumagaling, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga ng mga narinig ko kaninang patotoo, pwede ba 1 minuto, kausapin ko kayo, magpatotoo lang ako. Nung narinig yung patotoo,
Kahit isang oras. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? Pero kung wala ka namang marinig na kabutihan, kahit isang minuto, hindi mo pagsayangin. Ba't ka makinig ng walang kabuluhan? Amen. Amen. Oh, dahil narinig na totoo. Cancer, gumagaling. Mga tao nagbabago. Ha? Nung tinisting nga tayo sa pulis kasi mayroon na silang life coach, may nauna na sa atin. Kumbaga wala ng bakante. Inimbita tayo at pinakinggan. 30 minutes lang. Pagkatapos ng napakinggan, ayaw pa nilang umalis. Kala ko ba sila nagmamadali? Tapos, Brad, gawin na natin ito weekly. Oh, diba? Weekly na. Kayo na ang pupunta dito weekly. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh. Bakit? Anong reklamo nila, minamahal? Yung mga nagtuturo sa kanila, nakikita nila pag sila ay kasi pulis yan nagro-ronda sila. Yung nagtuturo sa kanila, nakikita nila, yun lang nagtuturo sa atin, no? Nagninegosyo. Hindi katulad sa Jesus Spirit Crusade, ang tinuturo ng ating mahal na pastor sa atin, pag ikaw ay mangaral, hindi ka na nagninegosyo, nasa tuhod ka ng pananalangin. Amen. Pag-aayuno, pagpupuri, at yan ang wala sa iba. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, purpose and fulfillment in God's plan. So, finding your purpose in God's plan is like finding your feet. Oh, it means aligning with what He created you for. Aligning, no? So, kailangan yung buhay natin ma-align. Kung sa gulong pa, kailangan i-align, no? Kasi pag hindi align ang gulong, parang yung takbo, parang nagwiwiggle. Tama yung word na nagwiwiggle. So, i-align mo yon. So, pag ang buhay mo ay hindi mo i-align sa plano ng Diyos, ay, parang gulong nga nagwiwiggle. Amen. Hindi straight yung takbo. Pag bitawan mo yung monobela, parang kakabigin sa kanan. Or kanan-kaliwa, kasi wiggle nga eh. No? Kanan-kaliwa. Pag ganun-ganon, no? Paikis-ikis, delikado, madisgrasya. Oh. Kailangan ma-align. So, paano natin i-align? So, purpose, yung ating pong purpose and fulfillment in His plan. So, ma-align yan sa plano ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ha? Huwag nating haluan ng makamundo nating plano. Amen. So, hindi pwedeng naglilingkod ka kabilaan. Everybody say, praise the Lord. So, spiritual life. Hindi tayo taga rito, minamahal. Taga langit tayo, temporary lang to. Lahat ay maglaho. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kagwapo, kagwapa, gaano pa kakinis yung mukha mo, gaano, kumbaga talagang tinitingala ka ng tao pagdating ng kamatayan, wala na. Siguro, unang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan, mayroon pang bibisita sa'yo sa sementeryo, pero pagdating ng panahon, paunti-unti na, hanggang once a month na lang, hanggang once a year na lang, hanggang wala na talaga. Amen? Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Nakita natin. So, walang tao na kahit gaano pa siya sikat, gaano pa siya kalusog, kahit nga mga doktor, nangamatay. Amen?
Oh. Yung mga dietitian, yung nagda-diet, talagang mga kumbaga, binabantayan nila yung kanilang mga kolesterol. Kung minsan, talaga nagkakapira ang doktor. Pagdating mo sa ospital, anong gagawin natin? Dok, paki-check up mo nga yung kolesterol. Ito yung bayad. Isama mo na ang dugo, Dok. O yung sugar. Ito naman, ibang bayad na naman yan. Ano pa yung i-check up sa katawan? Para kang nagpa-check up general check up ng sasakyan. Brake, bushing, lahat na. Tapos pagsulat, ito po lahat. Ito po lahat, general check up. 60,000 na. Kasi general check up kailangan palitan yung iba, ganyan. No? So, parang gano'n na rin sa tao. General check up. Bawat check up nun, bawat kolesterol, sugar ng dugo, may mga bayad lahat yun Pa-check up nun. Samantala pag sa malap yun, libre. Amen? Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Karamihan sa atin, nakakalimot na ng hospital. Nakakalimot na kung ano yung mga mini-maintain na gamot dati. Yung mga family doctor, tinatawagan ka na, kumusta ka na? Ba't hindi mo na ako kailangan? Dati, halos linggo-linggo, tatawagan mo yun. Bakit kaya, Dok? Bakit kaya ganito? Bakit kaya ganito? Sakit ang tagiliran ko, sakit ang ulo ko, sabay namang sakit ang tuhod ko. Lahat, isusumbong mo sa doktor. Pero ngayon, wala na. Nagulat na, bakit hindi na kaya? Patay na kaya yun? Yung pala, mayroon na siyang bagong doktor, ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hindi na nagwiwiggle yung kanyang buhay. Naka-align na sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Hallelujah. Sabi minamahal ng Matthew 6:20, sundan ng Revelation 22:12, huling talata. Kaya lang po. 6:20 ng Matthew. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Mateo Kapitulo 6, versikulo 20. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy nang huhukay at hindi nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Amen. Ilocano version po. Dito po sa Mateo 6, ang talatay 20. Ngem agurnong kayo kalagiti gupgupit sa dilangit, isuat ti sanga ken tilati, dida dadaelen ken isua dagiti mananakaw, dida kalien ken takawen. Amen. Everybody say praise the Lord. Treasures in heaven. That's like storing up the best investments. Matthew 6:20. Store up treasures in heaven. Sabi dito, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, di ba? Pag dito tayo sa mundo mag-iipon ng kayamanan, kung minsan sarili mong ipon, hindi mo mawi-withdraw. Amen? O na-withdraw sa iba, na-hack. O na-block, na-frozen yung deposit mo. Mga ganyan. O nung panahon ng pandemic, hindi ka makapasok sa bangko dahil wala kang vaccine. Gusto mong mag-withdraw, kaya lang, wala kang bakuna. Hindi ka makapasok. Kahit pera mo yun,
Amen? Pagdating ng panahon, kontrolado ka na. Mayroon ng bagong technology ngayon, may namahal. Yung tinatawag lang digital o digital money. Tapos kontrolado ka doon kung anong bibilhin mo. Pag yung bibilhin mo, ayaw maaprubahan, wala kang magawa. Limit lang. So, in-implement na yan sa ibang bansa, yung technology na yan. So, hindi ka na makapagbili ng gusto mo. Kontrolado. Pag ang binili mo hindi aprubahan, wala. Wala kang magawa. So, unti-unti na nangyayari yung sinasabi ng Book of Revelation. You cannot buy, you cannot sell, you cannot travel without the mark. Amen. Everybody say, praise the Lord. Paano kung yun ang focus ng buhay mo sa mundo? Hindi sa langit, minamahal. So, lugi ka. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sa Revelation 22:12 at Hebrews 11:6, huling talata. Hallelujah. Reward for deeds. Mayroon pong reward. Na? Yung ano pong ginagawa natin, mayroon pong reward. 22:12 ng Book of Revelation. At pakihanda ang Hebrews 11:6, huling talata. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat sa Apokalipsis, 22:12. Kapitulo 22, versikulo 12. 12. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Dito po sa Apokalipsis 22, ang talatay 12. At to'y siyak umayak adagos, ket di panggungguna adakanyak, tapno gungunak titunggal maysa, kas mayan natop iti aramid na. Amen. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. According as his work shall be. Amen. Amen. So, hindi po yung faith only. Ha? Faith without work is dead. So, tayo po'y huhusgahan, tayo po'y bibigyan ng malapino ng gantimpala according as his work shall be. So, hindi magsayang. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. No? Hindi magsayang. Kasi tayo din ang aani. Parang kang pinaaral, yung mga kabataan pinaaral, pinipilit ng mga magulang. Hindi nila maunawaan yun. Sasabihin nila, bakit kaya ako pinipilit? Future ko naman to. Kung ayaw ko mag-aral, bakit? Kung maghirap ako, bakit? Kung ako naman to, buhay ko naman to. Parang ganun ba? Pero hindi yun pinapalampas ng magulang, talagang pinipilit ka talaga. Kung pwede lang, magbantay siya doon sa pintuan ng classroom para makita ka talaga, nandoon ka sa loob. Bakit? Bakit ka pinipilit? Dahil pagdating ng panahon, ma-realize mo, pag wala na yung magulang mo, ay salamat. Kung hindi ako pinipilit ng magulang ko, siguro maghirap ako ngayon. Ito, naging engineer na ako, naging doktor na ako, naging professional ako dahil talagang pinilit ako ng magulang. Parang ganun din sa paglilingkod, di ba? Gusto mo maglingkod, pabanjing-banjing lang. Kailang magulat, bakit kaya ganito? Bakit ako pipilitin? Bakit ako kailangan dumalo? Bakit ako kailangan magpuri? Bakit kailangan ako magpasting? Bakit kailangan ko mamigay ng leaflets? Bakit ganun? Parang, may mayroon akong pasok. Bakit kailangan kong gawin ito? Nako-conflict na yung aking pag-aaral at aking paglilingkod. And then pagdating mo sa langit, magpasalamat ka. Kung hindi siguro ko pinilit, hindi ako makapasok dito. Amen.
May reward pala. According, sabi dito, minamahal, as His work shall be. Palakpakan natin ng malakas na palakpakan ating Diyos na buhay. Hebrews 11:6, reward for seeking God. Huling talata na po yan. Hallelujah, praise the Lord. Ito po sa banal na aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. At kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya'y tagapagbigay ganti sa mga Kanyang nagsisihanap. Amen. Ilocano version. Dito po sa Hebreo 11, ang talatay 6. Ngem no awan ti pamati, saan ang mabalin nga ay aywen, tamasapul at umadani, iti Diyos, patyen na mga addaket, gungunaan na dagiti, mangsapul keng kuana. Amen. But without faith, it is impossible to please Him. Sabi dito, minamahal. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Rewarder. Pag hinanap mo ang mahal na Panginoon, diligently seek Him. Hinanap mo ang mahal na Panginoon, may reward na matatanggap mo. Amen? Amen. So magpatuloy ka lang. Ang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So hindi po magsayang ang ating po mga sakripisyo. No? Yung iba, nag-leave. Nag-leave sa kanilang trabaho para makasama sa sounding. Makapag-ayuno. Hindi muna sila nag-concentrate sa kanilang negosyo. Iniwan ang kanilang pamilya para makapamigay ng mga leaflets. Hindi po masayang lahat yan, minamahal. Ikaw din ang tatanggap ng gantimpala galing sa ating mabait na Diyos. Katulad ng ating beloved parents in the Lord na nasa piling na ng mahal na Panginoon. Katulad ng mga apostol at mga propeta na nasa piling na ng mahal na Panginoon. Ganon din tayo na nandito pa sa mundo. Masaya tayong tumutupad sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nakikita natin ang pangyayari sa ating kapaligiran. Huwag nating tingnan yon. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Itaas ang ating makamay, awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus.
Langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bula Yes, Lord Jesus. Hallelujah. at parang nababalik. Nasa ating kalagitnaan, appreciation natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ano ba ang sabihin nila? Di ko magagawa, iwanan ka. Hallelujah. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hallelujah. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y madalangin, minamahal sa inyong po mga pangailangan. Hallelujah. Sa lahat po minamahal. Hallelujah. Hallelujah na ating po mga minamahal na kapatiran na may mga karamdaman. Hallelujah. Ating pong ilapit sa ating mahal na Panginoon. Ano po ang mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong mga beloved viewers. Hallelujah. Kung mayroon po kayong kasama dyan na nanonood, na hindi pa tumanggap sa mahal na Panginoon, minamahal, kasama sa trabaho. Hallelujah. Hallelujah. Kasama sa pamilya, minamahal. Hallelujah. Before it's too late, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na kailangan ng tao para siya ay maligtas. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Roma 10:17. Pangalawa, pagsisisi. Hallelujah. Yan po yung gawa ng iyong pananampalataya.
Pag magkaroon ka na ng panampalataya, sabi nga, ang panampalataya na walang gawa ay patay. So ano po ang gawa ng panampalataya? Pagsisisi. So pagsisisi at pagtalikod sa lahat ng mga nagawang kasalanan at hindi na balikan pa. Mga gawa 3:19, repent and be converted para darating sa iyo ang biyaya ng mahal na Panginoon. At pangatlo, kasama nila sa gawa ng iyong pananampalataya, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para mahugasan ka sa lahat mong mga kasalanan according to Acts chapter 2 verse 38. Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Hallelujah. At ang pang-apat, Diyos na ang gagawa para sa iyo. Mateo 3:11, bautismo sa Espiritu Santo. So lahat ng mga viewers na hindi pa tumanggap sa Malapinon, sumunod sa panalangin ito, Malaping Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Sa oras ito, Malaping patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po itaw sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa katin. Iligtas mo ako. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray, amen. Dekalaman Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumanggap sa Malapinon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano, pumasok ka sa kanilang mga puso, isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat po sa katan, iligtas mo sila, 10 kanilang mga mahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Hanapin po ninyo, minamahal, ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar, saan man kayong probinsya o saan man kayong bansa. Hallelujah. Mag-text lang po kayo, may mahal, at para malaman po ninyo kung saan po ninyo masumpungan ng ating po mga pastoral houses at tanggapin po ninyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po manalangin sa ating po mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na mayroon pong karamdaman. Kung wala pong sakit, itaas lang po ang kamay, minamahal, at tayo po magkaisang manalangin. Isama na rin sa ating panalangin ang patuloy po nating sounding and leafleting at ang nalalapit na church anniversary sa Pebrero 1. Hallelujah. Nakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Jesus. Minsan pamahal na Pinoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa na bangit aming mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banalarapan, patawarin mong bawat isa sa aming mahal na Pinoon. Sa pangunadalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilson Meda, hallelujah, yung propeta sa ng kapanahonan sa buong panalangin ng kanyang buong pamilya, mahal na Pinoon. Dilangin po namin na patuloy po naming sounding and leafleting, mahal na Pinoon. Pag-anyaya ng aming mga kababayan, patuloy mong mahal na Pinoon, bigyan ng kalakasan ng bawat isa. Hallelujah. Hipuin ang lahat na mabigyan ng aming po mga paanyaya, mahal na Pinoon. Hallelujah. At mag-provide ka sa pinansyal na pangailangan sa lahat na nagbibigay. Pagpalain mo ang mga negosyo, trabaho, mga nabuhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. At ang mga karamdamang taglay, aking sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out sickness, be healed right now. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin, minamahal ang ating pong mga kamay. At tumalon po tayo ng 3 beses, sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita. Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ating pong beloved brother.